Kumusta Pilipinas? Handa ka na ba? Ready ka na bang marinig ang part 2 tungkol kay Luistro? Maraming galit na galit at gustong manakit sa part 1 ng feature natin kay Luistro. Ano kaya ang mararamdaman nila kung makita nila itong part 2? Bakit natin pag-aaksayahan ng panahon yung mga taong ginagamit ng administrasyon ngayon para mawala at malihis yung issue? Kaya, sa episode natin ngayon, ipapakita ko sa inyo kung gaano kalayo ang achievements ni Luistro kay Inday Sara. At gusto ko lang malaman ninyong lahat, hindi ko gawa-gawa ang mga impormasyon na to. Kung mag-research kayo online, makikita ninyo nandun lahat ang information tungkol sa dalawang bida natin ngayon. Sa panunungkulan pa lang, dehado at sobrang layo na ni Luistro kay Inday Sara. Noong 2010 hanggang 2013 at 2016 to 2022, naging mayor ng isang napakalaking syudad si Inday Sara. Habang si Luistro naman ay tinatawag lamang na municipal administrator sa kanyang lugar sa Batangas. Why? Kasi nga, hindi ito kasing unlad ng Davao City. Bakit kaya? Nakakapagtataka kasi hindi naman ganyan kalalim yung experience ni Luistro, pero naging House Representative siya mula noong 2022 hanggang ngayon. Alam nyo ba na ang pinakamalaking achievement ni Inday Sara nung naging mayor siya sa Davao City ay naging debt-free ang syudad nila? Kumusta naman ang Mabini? Walang nakasulat, walang information, so ibig ba niyang sabihin may utang pa din ang bayan ni Luistro? Ano ba ang mga projects ni Inday Sara? Meron siyang tinatawag na Biyaheng Duterte at isa sa proof nito ay ang Coastal Road sa Davao City. Kasama din ng project na yan ang modernization ng transportation sa syudad nila. At isa sa napaka-importanteng achievement ni Inday Sara bilang mayor ay ang paggawa ng Davao City Disaster Radio and Child Protection Hotline. Ano naman ang achievement ni Luistro? Based on my reading, kinukontinue lang ni Luistro kung ano ang ginagawa ng mga naunang administrators ng bayan niya. Nakafocus lang siya sa pagiging administrator. At alam niyo ba kung ano yung mga priorities niya? Yung mga ayuda at importante daw sa kanya yung turismo sa bayan niya. Now, kung pipili ka, saan ba sa kanila ang mas matimbang? Sino ba sa dalawang babaeng ito ang mas may nagawang maganda para sa bayan niya? Another achievement ni Inday Sara sa Davao City ay ang safety ng bayan nila. Kamusta naman sa Mabini, Batangas? Wala akong nakikitang nagsasabing one of the top safest cities sa Philippines ang Mabini, Batangas. Kaya sigurado ka ba, Luistro, na si Inday Sara ang may problema? Or ikaw yata ang dapat imbestigahan dyan sa kamera? Sa dami ng achievements ni Inday Sara, kulang ang ilang minuto dito sa podcast natin para isa-isahin natin. Pero alam naman nating lahat at wish yan ng bawat tao sa Davao City na maging insurgency-free ang bayan nila. Kumusta naman kaya sa Mabini, Batangas? And finally, as I've said, debt-free ang Davao City sa panahon ni Inday Sara. Pero alam nyo ba, kahit bilang municipal administrator si Luistro, meron na siyang issue sa pera. At lalo kayong magugulat kung marinig ninyo ang isang salaysay ng dating sekretary ni Luistro. Ang mapapakinggan ninyo ay galing sa social media. Hindi ako ang source, i-search nyo lang Secretary ni Luistro at lalabas na ang information na ito. In case hindi nyo mahanap, narito ang buong salaysay. Isang beses, bigla akong sinabihan ng asawa ng mayor ng Mabini, si Atty. Jervin Luistro, punta ka sa law office. Pumunta ako doon. Hindi ko alam kung ang dapat kong gagawin. Kasi wala naman akong alam sa pagtatrabaho sa law office. Binigyan nila akong trabaho doon, magsulat. Pero naka-payroll ako sa munisipyo. Wala akong nagawa kundi sumang-ayon dahil municipal administrator siya ng panahon yon. Naging sekretarya niya ako. Hindi lang ako sekretarya niya, kundi taga-alaga din ako ng mga anak. Tumatanggap ang opisina namin ng mga annulment, land transfer, na wala naman akong kaalam-alam kung paano gawin yun. Tanggap siya ng tanggap.
hanggang kami ay patabunan ng madami. Dahil ang moto niya na panahon yun, kailangan niya ng mga botate ng mabini. Mga constituent niya yun, kaya kailangan namin gawin anuman ang mangyari. July 2018, lilipat kami ng opisina. Ang internet nakapangalan sa akin. Ang ilaw lahat nakapangalan sa akin. Sabi ko, Madam, kanino po natin ipapangalan ang law office? Sabi, kanino pa? Sa'yo. Alam mo naman bawal sa akin ipangalan ng law office. Dahil siya nga naman ang municipal administrator, bawal yung conflict of interest yun. Regarding sa pagtanggap ng pera, ganun pa rin. Sa bangko pa rin niya, namin isinasalin. Bank account niya sa Bangko Kabayan. May pruweba ako na lahat ng resibo na ibinigay sa amin ng kliyente ay inulog namin sa Bangko Kabayan. Ipinagtatanggol ko siya sa lahat ng tao. Iski sa mga trabahador niya. Lahat pinagtatanggol ko siya. Kaya busy siya. Kaya ganun ang ugali niya. Lahat pinagtatanggol ko. December, nang siya ay ma-hospital. December 22, kami nandoon. Mapapas ko na, nandoon pa rin ako sa ospital. Ni wala akong damit, ni wala akong kahit ano. Inalagaan ko siya sa ospital. Dumating sa puntong ako ang nagpapalit ng napkin niya kasi meron siya. Ako ang nagpupunas ng katawan niya. Lahat ng pwedeng gawin ng isang anak sa ina ay ginagawa ko para sa kanya. Ganun kamahal si Mayora nung time na yun. Hindi ko akalain, August 3, hindi ko inakasahan na yun na pala yung kalbaryo ng buhay ko. Madami na nagrereklamo na kesyo daw, hindi naayos yung ganito, hindi naayos ang ganyan. Pinatawag ngayon ako ni attorney sa opisina. Lahing gulat ko nandoon lahat ng kliyente. Kliyente ng law office, kliyente, lahat ng kliyente na hindi ko alam ang gagawin niya. Kumbaga ako, iaan niya sa tao para takpan yung pagkakamali. Sinabi mo ito sa harap nila, wala kang alam sa lahat ng transaksyong ginawa nila sa opisina. Sinabi mo ang salitang yun sa harap ng madaming tao, sa harap kung saan hindi ako makakapagbigay ng dahilan para sa sarili ko. Maya-maya may dumating na pulis, 2 pulis. Dinala mo kami sa conference room sa likod ng opisina ng mayor. Alam ko lahat ng dinadala mo doon. Pinakausap mo sa akin mo ng pulis. Sabi sa akin ng pulis, iimbestigahan ako. Sinasabi ko lahat ng aking ginawa, lahat ng ebidensyang aking kailangan ipakita sa kanila, pinakita ko. Pero hindi nila ako pinakinggan. Wala silang pinakinggan sa akin. Biruin mo, 4 kami sa opisina, ako lang ang ginanto mo. Dumating sa atin, may dalang mga kasulatan. Habang binabasa ko ang ginawa mo kasulatan, hindi lang ako, dinudurog mo. Ibinigay mo ang mga dokumentong dapat ko pirmahan. Yung wala sinabi sa akin ng mga pulis na kailangan kong abogado para bago ko pumirma. Ang sinabi lang nila sa akin, kailangan kong pirmahan yan para makalabas ako sa opisinang yun. Wala akong nagawa sa takot ko. Sa pag-pressure niyo sa araw na yun, pinirmahan ko lahat ng dokumento na yun. Na yun ang naging dahilan kung bakit ako hinahawakan mo sa leeg. Tumawag ako sa pamilya ko. Pagkatapos ko pirmahan lahat ng dokumentong ginawa mo, sabi ko, Pa, kailangan ko daw po magbayad ng 1.8 million. Nagpaliwanag ako sa harap ng heaven ng mabini. Ipinakita ko lahat ng deposit slip na ibinigay ko. Na ipinakita ko sa iyo, mga conversation natin na sabi ko, kayo ang nag-pressure nito dahil kasama sa salaysay na sinasabi mo, hindi mo alam lahat ng transaction na ginagawa namin. Nag-usap ko sa kaming pamilya, sinasabi ko lagi sa kanila, huwag na huwag babayaran yun. Dahil wala akong kinukuha sa iyo doon. Dumating sa puntong pinagte-text mo ang aking ama, kailangan magbayad kung hindi. Ikukulong ako hanggang mga taga-abroad, pinagte-text mo, pinagchat mo. Ikinalat mo sa buong mabini. Ilang beses kami nagmakawa sa iyo. Pinatawag mo kami kasama ng magulang ko sa conference room ulit. Nakausap ang magulang ko. Nakapag-usap sa iyo ng ayos. Ipinakita namin ulit lahat ng ebidensya namin. Walang masabi ang mga pulis dahil kita nila walang nawawala sa bangko mo. Yung mga resibo na galing sa Bangko Kabayan ay sa iyong pangalan ninulog. Pumasok ka pa doon at nagtap ka ng lamesa. Sinabi mong, na sinisira mo ang pangalan ko. Wala kaming nagawa. Alam mo, doon ko napatunayan na ang maliliit na tao katulad ko ay walang panahon sa isang katulad ninyo. Hindi pa rin nagbago ang desisyon ninyo lahat. Kailangan namin magbayad sa loob ng 1 buwan ng mahigit 2 milyon. Yung araw-araw ko pinapatawag sa police station para lumot ako sa tao. Para sa kalayaan ko. Nakatanong i-explain ko, hindi na nila matanggap dahil nakausap mo na. Sinasabi mo, ngayon na ikaw ay nakaranas ng pagbibintang. Karma yun sa'yo. Na ginawa mo sa akin. Natuntan mo, pinahihirapan hanggang ngayon. Lumapit ako sa iba't ibang attorney para humingi ng tulong. Pero walang gusto tumulong sa akin. Pinapunta mo pa ako ng NBI para lang din. Nag-explain din ako sa NBI. Anong sabi sa akin ng NBI, huwag mong babayaran lahat ng may deposit slip. Pero binayaran namin. Maayos ko ito. Pero yung iniwan mo lamang sa lahat ay hindi mo maibabalik. Ang asawa kong nawala, hindi mo maibabalik. Ang buhay ng lola ko, hindi mo maibabalik. Sobrang sama mo. Kasi wala mo dinalas sa buong pamilya. Lahat, ginawa ko para sa pamilya mo. Tinulit kitang ina. Hindi mo alam na gandong ibabalik mo sa akin. Tinulit ko kapatid ang mga anak mo. Sana hindi naman kayo masyadong nainis kay Luistro. Tandaan, ginagawa natin ito para sa bayan. So, see you next time. Bye!